Hello everyone! Welcome to Joy and Abby's Life Unfiltered, real conversations about life, marriage, and everything in between. So, pang ilang episode na ba natin? Episode 6. Episode 6 na tayo. Ano ba ang topic natin ngayon? So, dali lang kasi meron kaming bisita. Meron kasi tayong bigla- guest dito na inaantok ko, si Inaantok Bruno. ko. Bruno, hello Bruno. Say How hello, are you? Bruno. Okay, yung pag-usapan natin ngayon is about evolution ng technology nung bata pa tayo. From everything, whether it's game, communication, or mga So, toys, basta kahit anong IoT, basta technology. yung computers, internet. Let's kick it off. Naalala mo pa ba kung paano tayo mag-communicate, paano tumawag, saka ano yung unang-una mong cellphone or gadget nung bata ka pa? At- Tumawag, nung bata ako, wala nga Or kaming, mag-communicate wala nga lang. kaming landline noon eh, hanggang first year college ako eh. So, although yung ibang kapitbahay namin meron, wala kaming telepono during that time. Tapos, so, sulat, ganyan. O kaya, kailangan, nung para tumawag noon, dahil wala nga kaming landline, merong tindahan Party dun, line. meron kaming tindahan, may tindahan dun sa kanto namin. Minomonetize nila yung nila, landline nila. Oo. So, Ganun naman dati. magbabayad ka para ka makatawag. Imagine nun, 'di ba? Lahat ng numbers kailangan kabisado mo. Oo. Natatandaan ko nun siguro mga almost mag-high school na yata kami nun bago kami magkaroon ng landline. Ang uso pa nun dati dahil nga walang mga lines ng phone, yung mga party lines. Oo Dalawang magkapit bahay using one line. So, Oo. pag tinaas mo yung phone tas ginagamit ng kapitbahay mo, maririnig mo yung pinag-uusapan nung nasa kabila. Yan, tawag doon party line. Pero nung high school kami, nung first na nagkaroon kaming fixed line, phone, ano pa yun, rotator, yung dinadial mo pa yung Oo. number. Mm-mm. So, kaya nga marami kang yung memory mo nun, kailangan kabisaduhin mo yung phone mo or otherwise meron kang dalang parang phone book palagi na maliit na black book. Tapos nakasulat din lahat ng mga important mga numbers. Tsaka yung dati 'di ba kapag aside from landline, uso din nun yung fax, 'di ba? Ay, Kapag oo. merong Medyo kang, na yon, medyo mas advanced na ba yun? nag-advance na yun. Oo. yung phone medyo nag-advance na ng konti nun. Oo. Pager. Nauna, di ba Ay, hindi. nauso Yung pager, na yun, after na rin yun ng Oo. landline. Oo. Oo, yung mga pager na Oo. pagka kailangan ka, ipipage ka. Pero actually, before landline, ano ba yung mas naunang technology? Sa akin, for me, yung magkaroon ng game and watch. Games na yun eh. Yung game and watch. Ito, pag-uusapan muna natin yung ang tawag dito, Communications yung communication ba to? muna. Okay, Mga sige. communications technology. Muna. Oo. So, sa early mobile phone, ano yung natatanda, unang-una mong mobile phone? Ang Na binasag niyo. Ericsson na flip phone, natatandaan ko yun. Nakalimutan ko yung model kasi mahirap tandaan yung Hindi yung model na ganun eh. Ericsson eh. 'Di ba? Hindi katulad ng Nokia na 5110. Meron akong mobile phone nun na na walang text. Yung wala pang text, talagang black phone na pantawag lang talaga siya na ang bilis maubos nung prepaid. Pagka ginamit mo, ubos ka agad. Saka yung baterya, hindi maganda. Second hand lang yata yun na phone eh. Oo, na ang Dati. laki, na Oo, parang yung malaking radyo. phone na parang radyo. Tapos, yung second generation nun, yung first phone ko na medyo decent is yung
Nokia 5110. Oo. Meron ka rin, Nokia 5110 ka ba o yung Ericsson yung ako. sa'yo? Ako Ayoko pareho 5110. tayo kasi. Kaya, tsaka gusto ko may kulay. Yung Ericsson, blue. natatandaan mo yung iba-ibang kulay. Oh, may pink, may blue. blue. Oo. So, kaya yun yung gusto Nokia ko. 5110 ako nun. Yung phone mo na pagka chinarge mo, 1 linggo. Oo, pero matibay sila. Oo. Natatandaan ko noon kasi si Maxine na nasa hospital noon nung nung dinala ko yung phone Kabibili ko lang yun Tapos pinapakita ko kay Maxine, baby pa si Maxine noon, wala pa yatang 1 year old. Oo. Kala niya siguro toy. Binato niya, Binato. Pero hindi naman nasira. Yun ang kagandahan ng phone dati kasi yung pinaka-screen niya ang liit. Natatandaan mo Oo. yung screen niya, yung parang sa pager lang na maliit lang yung nasa Oo nga. taas. Ang diba? Hindi ko na matanda kung Bago ilan na lines. to, yung ganitong face na, Oo. diba, na marami kang Maraming, Dati maliit marami lang. kang pwedeng ilagay dyan Dati Oo. talagang parang 4 or 2 lines Oo, lang. oo. Na ano pa talaga siya, analog na black and white na analog na LED. Nakalimutan ko na yung, paano ka ba nakaka-type ka ba dun sa pager? Nakalimutan ko paano ginagamit yung pager. Hindi, tatawag ka. Tatawag ka dun sa Okay. Tapos, So, yung receiver ibibigay yung mo, receive lang, yung one way lang yung yun. pager, oo. So, tatawag ka, kunyari, ang gamit nun, may emergency, call me. Call me, call home. Kay Grapes, di ba? Grapes. Kasi Ayaw malilate sagutin yung ako. kanyang pager. pwedeng bantayan si Maxine Oo. pagka uwi mo, sabi kong ganun. Aba, hindi umuwi. Hindi sumasagot, Yan. hindi tumatawag. RIP pager. Kasi pagka gano'n, normally, dahil pager yon wala namang mobile phone So, ang gagawin mo, pag na-receive mo yung page, maghahanap ka ngayon ng payphone. Oo, para Tas doon, tawagan mo. 3.25. Anong Oo. time na yun? May kanta pa nga yun, 3.25. Ayun na. Bukod dun sa landline, meron pang mga phone booths. Oo diba? nga, yun nga, phone booths. Tapos, pagka tatawag kang overseas, meron kang phone card. Oo, may phone Na may card credits, ka na. tapos uubusin mo yon mga 60 minutes yata pagka telebabad. Sa bahay nun, dahil puro mga mga teenager, puro mga telebabad si Evan, ako, si So, ano Jen, medyo ginagamit bata nyo? pa. Prepaid? Hindi, sa bahay na yun. Prepaid. Ano ba to? High yung school na landline. kami, Oo, saka yung landline. college, Oo, di ba? So, landline So, yung ginagamit nyo. nagte-telebabad Oo. So, yung computer naman, nung mga panahon na yun, so medyo early pa, masyado pang Kailan ka first time nagkaroon Nagka-computer? ng computer? college na. Kasi before computer, let's talk about before computer muna. Paano ka gumagawa ng assignment mo, di ba? Typewriter, oo. Walang nun. Bago ka typewriter. nun mag-typewriter, kailangan halos finalize na yung mo. Yung draft mo, isusulat draft mo talaga sa sa Oo. papel. Tapos itatype mo. Kasi imagine, every time na nagkakamali ka, gagamit ka ng Walang liquid delete paper. dun. Walang delete. Oo, gamit ka ng May liquid delete. paper. Physical delete talagang gagawin. Gagano. Lalagyan mo ng white erasure. Liquid paper. Oo. Tapos tatypan mo ulit. Tapos nung nagkaroon na ng computer, so meron na mga word processing noon. WordStar, natatandaan ko. WordStar. Natatandaan ko yun, very pa lang siya, parang text lang talaga. Ang first computer, WordStar, saka Lotus. first computer Lotus 1, 2, 3. is when yung first year college. Nagkaroon ako ng computer. Ang nung time na yun, Ano yung Windows na yan o DOS lang? Windows 3.0. Okay. Kasi pinaano namin High-tech na ng konti yung Windows. alam mo lahat yung mga computer nun, di ba, pina-assemble Oo. mo. May kakilala si Daddy. Ngayon yata, hindi ko alam kung yung Vilman. open pa. Yung Vilman open pa na, ngayon. Pero naging malaking yun Oo. di ba? Naging malaking computer store sila sa Pilipinas. Pero nung nag-uumpisa pa lang yun, doon ako nagpupunta. Tapos siya yung nag-set up ng computer sa akin. Ang ang operating system nun, floppy disk.
Na, Kami noon sa Green Hills kami. Sa Green Hills din yung bilihan ng mga alam ko yung Billman Vilma, meron nasa yung Green Hills din sila. Oo. Yung mga ganong technology tech mga PCs dati noon, pagbibili ka ng mga parts, tas assembly mo sarili mo, pupunta ka ng may listahan ka, tas pupunta ka ng Green Hills. Tas sila nang bahala, tutulungan ka nila na ito kailangan mo, tapos assembly mo na lang. Nung isa pang natatandaan kong sikat noon is Newsmaster. Ay, oo. Gamit na gamit yun, Newsmaster, sa Parang report. yata ako nun yung Newsmaster, parang kasi nung sa college Miski college, tayo, no? sa Gagawa ka ng report using Newsmaster. Parang- Tapos ang spreadsheet nun, Lotus. ako nun nag-walkthrough ako nung kung paano gamitin yung Newsmaster. Newsmaster. Kasi para siyang PowerPoint Oo. ngayon. Oo nga. Panggawa talaga siya ng ng mga newspaper, Oo, tsaka yung may mga artwork, may Oo. mga... Pwede ka maglagay diba? ng Oo. picture din. So, naggawa ko ng walkthrough dun sa parang solid activity, Oo. yung solid organization namin na Oo. parang activity, Parang nagbigay meron kami kayong ng walkthrough. yung education series. Oo, parang nag-educational walkthrough kami about Newsmaster dun sa mga solid members. Dati noon, nung pag may assignment ka, natatanda mo yung mga printer noon, yung dot matrix, ang ingay, yung Oo, ano nga yung ano yung bago mag-Word, meron isa na parang plain text lang, na parang WordStar nga. WordStar. WordStar. Oo, natatandaan ko pa ng... Ang magaling ka dun, sabi mo, di ba? Dahil parang may mga shortcuts din yun eh. Hindi, kasi... Mag-save, Kasi nung third year ako, Oo. pumasok ako dun sa typing job na panggabi. WordStar yun. Oh, alas 10 hanggang alas 10 hanggang hapon. So Yung nagta-type coding. kami. So ngayon ang advice sa amin is mag-practice via yung game Oo. ng Word na Oo. may bumabagsak na letter. Tapos mo. Yung typing Hanggang game. ngayon doon ako Typing natuto game. mag-type actually. Yung mga yung mga memory, and hindi memory, yung media na ginagamit para like floppy disk. Dati noon yung hindi kami Windows DOS lang so may floppy disk ka na i-insert mo, tapos ito-turn on mo yung computer mo, tapos Hindi, kasi magbo-boot up. yung floppy disk na yun, na yun ang tawag dito, modern na yun Yung una nun, yung manipis lang. Oo nga, yun nga yung 5-inch floppy. Oo, yung floppy Yung na sinasabi mo manipis yung lang. 3.5 Oo, na oo, floppy oo. disk. Pero yung sa amin talaga yung yung talagang malaki. kailangan mong hipan kasi pag Oo. natiklop mo, wala na. Mm. Wala na, tapon mo na yon. Ano yun? Una, Windows 3.0. Tapos 3.1. Parang dun yata. Ako nga, DOS. Kasi buboot up mo yung DOS. Tapos from DOS, meron kayong meron ding nakaboot up na yung DOS, nasa memory na. So maglalagay ka naman WordStar naman. Tapos gagamitin mo yun. Tapos pag nag-fail, nako, ulitin mo na naman. Oo nga, oo. Tapos pagkatapos nun, nagkaroon ng mga CD-ROM. Yan, medyo naging stable na yan. Ngayon, stable state na yung mga SSD, USB. So, mas ngayon, mas madali na yung yung mga media. Ano sabi mo, Ano Boboy? sabi mo? Meron ka rin computer. Okay, maiba naman tayo. Ito about game consoles naman. Nung bata tayo. Ako, yung natatandaan ko nung unang-unang game console namin is Atari. Ang yaman nyo naman. Hindi, yung tito ko, nagwo-work siya sa Saudi, dinala niya yon. Kaso mo yung Atari na to, para magamit mo siya, cassette tape. So, ilo-load mo sa memory yung cassette tape ng 30 minutes. pagka hindi siya nag-work, ulitin mo na naman. So, pagka niload na namin, lalaro-laro muna ko sa labas. Pagbalik namin, yun. Parang Ako, wala siya akong masyadong- parang battleship yung laro Wala akong masyadong ganon. Ang meron kami, yung yung Game & Watch Game na and Watch, sinasabi ko oo. sa'yo. Mickey Mouse, tapos Palitan kami Mickey sa Mouse, kapitbahay. sinasalo niya yung egg. Oo. Palitan kami ng kapitbahay namin. Yung Mickey Mouse red. Yung, Mickey Mouse ba yan? Iba pa yung octopus, no?
Iba pa Nakalaro na yun. yung octopus. Violet yung octopus Oo. tsaka medyo mahaba Oo. yun. Kasi Saka Papay. umaakyat. Si Papay. Yung Papay, green. Oo, Green si yun. Papay. Oo. Sisave Tsaka niya si Olive. Bluetooth. Oo. Bluto. Ha? Brutus ba? Bluto. Hindi ba? Brutus? Bluto. Ewan ko lang. Nakalimutan ko na. Yung ano nun, yung Atari. The next nung nagkaroon kaming game is yung family computer. Nintendo family computer. Yung may cartridge na. Ah. Wala. Talagang gasgas na Wala talaga gasgas sa kami. amin yun eh. Talagang nung nagkaroon kami, panay laro eh. Hanggang sa na-lost thread na yung mga buttons. Bawal ang game sa amin. Oo. Puro So ano aral. lang kami, eto hindi to games, pero alam mo yon yung cassette tape, 'di ba? VHS, ganyan. Music. so, Pag Parang nanonood ka ng video, like Betamax. Betamax wala yung- nga kaming Wala yung Betamax eh. Oo. Bago mag-VHS, Betamax, Wala kaming medyo mas Betamax. mahaba siya kaysa dun sa VHS. Oo. So may Betamax kami yun. Wala kaming Betamax Ang nun. pupunta ka dun sa rentahan ng mga video, di ba? Hindi pa Blockbuster eh. Wala pang Blockbuster na. As in talagang, lang eh, mga parang dodgy lang na yung iba eh, no? Yung ibang marerent mo, parang sinut lang. Oo, na Sinut dun makikita sa mo eh. tumatayo yung Sinut mga sa tao. sinihan eh. Tapos music, 'di ba? Cassette nga, tapos plaka, 'di ba? Doon ganon, yung mga yung maliit at saka yung malaki. Tapos nung nasa Japan na tayo, meron na silang version ng MIDI ba 'yun? MIDI yung tawag. Yung maliit lang talaga Oh. na parang CD type na yung sa music. Hindi Oh, CD na yung MD. MD pala. MD. MD Oh. pala yung tawag. Tas nauso na yung mga MP3, Oo, MP3 format. oo. Meron pa nga bago yung MP3 eh. Meron pang format nun eh. Mm-mm. Yung naman yung pag naglalaro ka ng games, natatanda mo ba yung Pac-Man, yung mga arcades noon? Oo. Minsan may arcade kahit dun lang sa sa subdivision namin eh. May arcade, maglalagay ka lang ng mga 25 cents, tapos maglalaro ka ng Oo. Katabi yun ng mga Galaga. video kay na malalaki. Hindi pa uso ng mga karaoke nung time na yun sa atin. Hindi, yung mga malalaking video kay na machine, yung nilalagyan mo ng coins. Oo, alam ko arcade games lang yun. Yung Pac-Man usually yung pinaka... Pero sa Silangan walang arcade, mahirap lang kami. Ano meron doon? Yung mga Bilyaran. Hindi. Yung magdamagan ang tawag doon. Yung parang sakla, mga ganon. Yung Sakla. At saka Mahjong. yung mahjong. Mahjong. Yan yung mga games. hanap sa game Wala kaming mga Walang arcade computer games. Tapos ngayon, yung mga, mga arcade games yun, nag-evolve yun into parang strategy game like StarCraft, Ay, oo. Command and Conquer. Ikaw na yun eh. Hindi na ako masyadong ngayon eh. Si Maxi maraming mga games, Hindi talaga ako Hindi ako strategy ma-hook games. ng Nung games. ang difference noon, like for example, yung natutunan natin noon, talagang talo ka noon eh. Pagka naglaro ka ng game over eh. Meron kang 3 chances pag game over. Ngayon, napapansin ko yung mga game ngayon, parang ang dami mong chance mabuhay. Yung mga games ngayon, lalo na sa Mas addictive siya. addictive, keeping you Oo. alive palagi. Oo. Tapos marami kang option para mabuhay. Magbabayad ka lang. Mm-mm. Noon sa atin, nung panahon natin, 3 lives ka lang pagkatapos noon. Patay ka na. Unless, alam mo yung cheat code nung sa Mario Brothers na 99 lives. Ayoko ng mga ganyang games eh. May cheat Gusto code. ko yung mga games ni Maxi na yung tawag doon, yung nagdadance. Sims? Sims ba? Hindi, yung nagdadance ka. Yung Dance Revolutions. Dance Evolution or Hindi, Revolution? Dance Revolution yung Wii. Wii. Yan. Hindi, bago nga yung Wii, di ba? May Dance Revolution, may pad. Oo. Tapos magsasayaw-sayaw ka oo, doon. Yan, yun mga gusto ko. Oo. Pero ayoko ng mga war games. Warcraft. Yung mga gaming habits ngayon medyo addictive na yung yung mga games eh. So, medyo cautious ka sa parents siguro at this time. Kung
paano maging ano, nagde-develop kasi siya ng ano ng behavior eh. Oo. Yung games. Siyempre, constant, biro mo, yung mga gamers, di ba, constant nilang ginagawa yan on a Oo. daily basis. So, Actually, yung gaming ngayon, meron ng ano, parang may competition na eh. Tapos ang millions na yung napapanalunan ayun eh. nga, oo. Strategy game. Anyway, from ano naman, maiba tayo from games, which is about technology. Let's talk about yung ano naman, evolution nung panahon ng internet into the current technology na in ngayon, which is AI. Diba? Internet, di ba, nung ano, yung Imagine mo unang- lang kung paano nun change yung buhay ng mga tao. yung Yan tayo. internet, 'di ba, nung unang nagkaroon ng internet, 'di ba nagnanakawan ng ano, ng internet. Oo nga eh. Alam mo yung Nakikitap? nakikitap Tinatap talaga sila. yung ano eh. Oo. Internet ba yung sinasabi mo o Sky cable yun eh? Cable din ganun eh. Isa lang ang magsusubscribe tas ang dahil nakatap. Oo, ay kahit internet ganun Oh, sa bagay din. internet nag-ano din dun eh. Naka ano din sa same line eh. So, from internet, natatandaan mo yung pag-communicate ka ng internet. Dial-up. Sa ano pa Sa kasi yun eh, sa phone mo, sa phone jack mo, ikakabit mo rin yung ano, yung internet. Oo. So nagda-dial up siya at nagki-create siya ng connection dun sa ano bago ka magkaroon ng access sa internet. Natatandaan ko nasa Singapore tayo, dial up pa rin eh, no? May dial up dahil yung isang nasa room na nagsusupport ako nun. Tapos biglang tinaas yung phone, na-cut yung ano ko. Grabe. Diba? Oh, ang hirap Napuputol, nun. oo. Diba? Ang hirap nun. Oh, before internet, gusto ko rin isama yung about yung camera, 'di ba? Dati nag-start tayo dun sa film na Oo, camera. yung film. Tapos pagkatapos ng film, nagkaroon ng parang yung digital camera, Mm-mm. 'di ba? So kahit Yung saan, ano, ang dalawang maganda digital. naman nun, yung talagang i-enjoy mo lahat ng moment, i-enjoy mo lahat ng picture mo, ilalagay mo sa album. Tsaka walang editing na Wala. hindi mo Wala na. i-retake. Ano na yun eh, kumbaga pag sinut mo na yun na yun eh. Oo. Wala, hindi mo mabibisiti, hindi mo pa nga nakita kung ano itsura nun eh. Before digital yun. Before digital. Before, pagka yung film na camera, pagka kinunan mo siya, nasa isip mo na lang yun na pag na-develop mo, saka mo lang siya makikita yung kung ano yung kinahinat na nung kinuha mong picture. Naalala ko tuloy si George sa sa Friends sa Seinfeld. Yung na-develop niya yung film niya. Tapos nakahubad siya. Anyway, ngayon, from dial-up, ngayon high speed na yung mga wifi Oo, natin. diba? Pero mabagal pa rin yung ano natin kasi yung technology nag-catch up din eh. So mabibilis na yung mga internet connection pero yung technology, yung content matakaw sa bandwidth. So parang nag-catch up pa rin yung yung Oo, kasi dati 'di ba yung tawag dito yung data, dati hindi high resolution eh. Ngayon kasi very high resolution na yung mga data. So kahit yung TV, 'di ba? Nag-evolve na yung TV. Yung naka-digital na lahat na yung siya, tina-transmit siya via internet na rin. Yung streaming. So ngayon, mabagal din kahit gaano ka high speed na yung lahat kasi nasa internet na. So how about yung yung mga technology na nag-change from yung nag-work tayo until now. So yung mga evolution nung sa work nga yung nag-start ako is gumagawa pa tayo ng ikaw ngayon ginagamit mo pa rin yun, mainframe systems. Ako noon parang yung una kong trabaho is parang ang tawag dito client server setup.
So, hindi pa ganun ka sophisticated yung mga networks. Wala pang cloud. Mm-mm. So, talagang nagsiset up ka ng mga servers. Meron Diba? ka naka-install na software sa PC mo. Tapos, meron ding software na nasa server. Parang nagko-connect silang ganon. Ganon yung trabaho natin. Ngayon, lahat nasa cloud na. Tapos, ano pa? AI. AI na yung ginagamit mo. Diba, yung yung mga sistema nga, yung mga applications or systems before, hindi nga nila kaya yung magkaroon ng year na 2000, kaya nga tayo nagkaroon ng yung Y2K projects, diba? Hindi masyadong proactive, hindi masyadong na-anticipate nung nag-design ng system na yung magiging impact ng year Y2K sa date formats. Pero ang evolution ng technology, pag iniisip ko from 80s to 90s, medyo mabagal. 'Di ba? Oo. Pero from 90s to 2000, Ang bilis. Ang bilis. Ang daming nag-evolve. Kasi yung internet nga maraming marami rin siyang siguro positive na naidulot sa kasi ang basic information kala mo alam mo yung mga like Google. Dati wala mang Google Lahat hahanapin mo Ngayon, imagine noon kapag nag-research ka, pupunta ka pa sa library, kailangan alam mo yung catalog, manghihingi ka muna ng catalog dun sa receptionist, saka mo kukunin mo yung hahanapin libro, yung libro, babasahin mo yung libro, mo. susulat mo, gagawa mo ng sarili mong interpretation. Oo. Samantala ngayon nung internet, lahat na available. I-google mo, tas at least makikita mo yung information kagad na pwedeng academic ko pa search, yung di ba? yung evolution ng Wikipedia. Nung unang release ng Wikipedia, parang kung ano-ano lang yung nakalagay. Hanggang ngayon naman, kung ano lang. Pero ngayon pero naman, ngayon, parang may mas nagre-review na. oo. Yung rin ngayon, yung may mga academic papers din na pinapublish no? So, pagka ginamitan mo na ng AI, tas nag-research, talagang kinukuha niya yung mga Pero syempre, kailangan mo pa rin i-review yung output ng AI kasi hindi mo alam kung nag-hallucinate pa yun o kung saan niya na lang kinopya yung information. Ano pa yung mga technology na natatandaan mo nun na napapanood mo lang sa TV? Tapos ngayon, reality na, di ba? Like yung Justice League of America nung bata tayo nung tuwing Saturday, di ba? Nag-uusap sila, nasa screen. di ba? Video calls. Video conferencing. Diba? Nagbi-video conferencing sila. Nasa eroplano ni Wonder Woman, kinakausap niya yung nasa Hall of Justice Tapos si Knight Rider, di ba? Kung kausapin niya si Kit. Ngayon, si BYD, Si BYD, wala lang alam. Hindi lang siya ganun ka-smart pa. Pero Mas nakakausap. matalino pa rin si Kit. Nakakausap mo na yung car mo ngayon. At saka yung sa Back to the Future ng mga smart glasses, di ba? Si Dr. What's his name? Pangalan ng doktor. Nakalimutan ko na yung pangalan ng doktor. Basta yung si mga Doc. gadgets niya, Si Doc. di ba? Tapos yung biometrics na paggamit ng biometrics sa security, sa pag-open ng phone, pag-open ng computer. Napanood lang natin yun sa Back to the Future last time Ngayon, reality na siya. Yung yung AI, di ba? Ngayon, pwede mo nang kausapin. Oo. Pwede mo nang parang sumasagot siya na as if human-like. Pero makikita mo, medyo may flaw pa rin dahil may pagka, Dr. Marty. Si Dr. Marty, May pagka, parang gusto niya siyang, palagi kanyang ipini-please. Oo. So, At saka yung, ano nga yun, yung sinasakyan dun sa Back to the Future? skateboard.
yung skateboard, 'di ba? Ngayon meron Hoverboard. ka ng EV na ano. Oo, pero yung sa Back to the Future, hoverboard talaga yun, yung naka-float lang sa Oo. Pero wala ay, pang halos may ganong equivalent meron na ngayon, yung maglev na Oo. train, Mm-mm. naka-magnet. Yung nga lang, naka-release pa yun. Mm. Mm. Technology nun. Na anong gusto mo ibalik ngayon and why? Kung meron kang ibabalik na technology nung time yun. May gusto kong ibalik na technology during that time. Ako siguro kanina napanood ko to sa sa Sunrise sa morning show dito sa Australia. Yung meron parang project yung isang British na red phone na naka-connect. Tapos sinasabi lang nung kinakausap niya yung sarili niya kung ano yung gusto niyang ma-achieve, kung ano yung kumbaga para bang kasi yung pag meron ka daw phone na hinahawakan mo, merong physical may physical siya merong meaning na meron kang hinahawakan and parang meron kang privacy ba? Kasi wala kang it's your phone, parang at the end parang may nakikinig. So ngayon, yung deepest secret mo na gusto mong ma-achieve, yun yung project ng British, yung i-capture yun by talking to yourself or talking to the ether, to the universe about what you wanted to do, but hindi mo na yun. Yung isang sinabi niya doon, napaka niya na sa yata to sa One Direction na singer, sabi niya napakasikat na niya, napunta niya lahat sa mundo, pero ang gusto niya raw is bumalik dun sa town nila, is maging simple person, yung bumalik dun sa dating nung kabataan ba. Yun yung sinabi niya dun sa kung sino yung kausap niya dun sa phone, which is good dahil iba yon sa ngayon sa mga bata ngayon which is hindi na nag-uusap yung tao ngayon. I mean, hindi na. Minsan nga magkatabi tayo pareho tayong May message busy na. sa Oo. busy tayo sa Hindi, yung ng communication itself is nawala sa mga dahil in-enable ng phone yung data, so Kaya SMS, nga social ako, media. Kaya nga ako, siguro kung tatanungin mo ko kung anong gusto kong ibalik, hindi siguro technology. Ang gusto kong ibalik yung time na wala pa halos technology. Na yung mga tao kapag pag halimbawa barkada kayo, talagang Mag-uusap lang kayo, yung ini-enjoy nyo yung isa't isa. moment, Oo. you talk to each other, tapos talagang nag-uusap. Hindi, Like yung kunya nanonood ka ng concert na nanonood ka lang talaga at ini-enjoy mo yung concert with your buddies na umiinom kayo and ngayon pagka concert yan, lahat nagpo-phone, nandun ka na nga be present. Kinukunan mo pa yung So concert. siguro yan yung isa sa mga yung pitfalls ng technology. Yung kumbaga yung hindi mo na alam kung paano maging present at the moment. Naalala ko tuloy yung yung book na binasa ko. It's about absence lack of absence, or yung nawala yun yung absence, yung not knowing, yung idea na you don't know anything. Nung panahon natin, nung bata tayo, okay yun ngayon hindi kasi i-google mo, find mo, kailangan mo malaman tayo nun, hindi. It's okay that you don't know anything Ang isang interesting pa na gusto kong malaman over time kasi ang technology, lalo na yung AI ngayon, di ba? Napaka nasa pa rin siya, inception stage. Kumbaga, last 3 years pa lang tayo nagkaroon ng AI. Pero ano yung effect ng AI sa brain? Sa development ng brain over time? Siguro we'll know in 10 years time. Kasi hindi ka na masyadong nagre-research. Wala nang masyadong effort. Oo nga. Tapos, gumawa nga ako ng document ko na usually going back 5 years ago, siguro kung gagawin ng document ngayon, it will take me 3 months.
Nagawa ko siya in one day. Mm, In one day, nagawa ko yung grabing document na yun. exactly. Tapos Pero, yung- kailangan ko pa rin i-review. Although, polished na yung kailangan ko i-review pa rin kung coherent ba all throughout yung document. Mamaya kung ano-ano. At saka mabilis na. Halimbawa, Kapulas to ganyan. Pinaglalagay ng AI dun eh. halimbawa, minsan tatanungin ko si ChatGPT. Halimbawa, meron akong gagawing presentation. Mm. At tatanungin ko, paano ko i-layout itong ideas na ito in a PowerPoint as a one-pager. Tapos bibigyan niya ako ng options, Ideas, oo. di ba? So, instead na mag-isip ka, hindi ka na nag-iisip kasi binibigyan ka niya ng ideas and Ano nga, options. ang So, kailangan ng matutunan ng tao in the age of AI is kung paano gamitin yung AI, like paano yung sinasabi nila, yung vibe coding. Yung sinasabi mo, yung giving instructions. Kailangan matutunan ng mga tao kung paano magbigay ng clear instructions para mag-produce yung AI ng sensible na output. Okay. It's a very interesting topic. Siguro kailangan natin ng isang episode yata para i-discuss lang yung mga AI sa yung mga projects tingin ko, na ginagawa sa next natin sa'yo. episode siguro mag-share tayo ng mga use cases Oh, ng yes. AI. Pwede. Diba? Pwede natin gawin. Okay. In summary, kumbaga, ang technology has evolved from something we used to support our work into something how we connect, tapos how we live, and then how we think, especially with AI now, diba? Whether good or bad, hindi pa Oo. natin alam Oo. ngayon yan eh. While the technology will continue to evolve, I don't think we can stop it. Pero yung the real value still comes from like how we use the technology for Sana for ourselves. good, di ba? Oo. Actually, meron yung paradox, hindi lang not coming out of my mind at the moment. May paradox daw yan na yung tao will continue to evolve. Tapos yung result nun is always good. Like for example, kung paano tayo nag-evolve from horse carriages to cars. Parang ang unthinkable yun nung time na yun na, ganun, doom and gloom and everything. Pero yung tao nag-evolve in a matter of years. Everyone's using cars na tapos nag-create ng bagong industries. You make the best value out of I think whatever technology kung comes. positive kung positive yung thinking mo about AI, ganun ang mangyayari. Okay. That's it. So, yeah, very interesting topic. So, hopefully you enjoyed it. So, siguro next As time much as we enjoyed it as well, so discussing it. next time siguro we will have just one episode for AI kasi that is a very controversial topic nowadays. Okay. Thank you. Thank you. Thanks. See you next episode. Bye. Bye.